أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng aklat na Aqidah al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Pagkatapos banggitin sa atin o paliwanag sa atin ng Imam kung ano ang paniniwala ng Ahlus Sunnati wal Jamaa at kung sino ang Ahlus Sunnati wal Jamaa, na yung mga tao na sumusunod sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba ridwanallahu alaihim. So sa huling binasa natin, sabi ng Imam sa huling binasa natin, na ang akida ng Ahlus Sunnati wal Jamaa, sabi niya rito, wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'at ba'dal maut wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. So ito ang pangunahing akida o paniniwala ng mga Muslim na nabanggit sa hadith na sahih sa hadith Jibril, na very famous sa hadith. Nang tanungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Anghel Gabriel o Jibril alaihi salam, sabi niya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." So sumagot ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." So ito ang paumunahing iman ng mga Muslim. Kaya pagpapatuloy ng Imam sa kanya aklat, sabi rito na patuloy pinasa ko sa inyo na handout o kopya ng matan o text ng Aqidah al-Wasitiyah. Yan ang binabasa ko at pinapaliwanag, tinatranslate ko muna at pinapaliwanag. Sabi rito, qala al-muallif rahimahullah, wa min al-iman billah, at kabilang o isa sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Imam pagkatapos niyang banggitin sa atin yung 6 na arkan, nag-umpisa, binanggit niya sa atin yung mujmal, ibig sabihin summary ng 6 na paniniwala. Dito naman sa sumunod na babasahin natin, ay inumpisahan niya ang tafsil o detalyeng pagpapaliwanag ng 6 na arkan. At ang unang-una dito ang al-iman billah. Dahil ito ang unang-una, ito ang pinaka-asil o pundasyon ng lahat ng paniniwala natin. Ito ang usul ng lahat ng usul. Dito nakabase lahat ng ating paniniwala. At ito ang pinakadakila sa lahat ng paniniwala natin. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dito nakabase, nakabuild lahat ang ating akida, ang ating iman, sa iman billah. Na ang iman na yan, tauhid, ano ba sabihin natin, ay una, al-iman bi wujudillah, paniniwala na tayo paniniwala talaga na exist ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay pinatunayan ng napakaraming mga ayat sa Quran. At paniniwala sa tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at tauhid al-asma wa sifat. Ito ang ano niya rito. Na inumpisahan niyang ipaliwanag ng detalye ang arkan ng iman dahil ang mga Muslim, sabihin natin, maraming Muslim ngayon na hindi naunawaan talaga yung arkan na yan. Yung mga arkan na yan. Tayo ay, alam natin yan, memorize natin, pero yung tamang pag-intindi niyan ay karamihan sa atin, hindi tayo nakakaintindi ng arkan ng iman. Lalong-lalo na ang unang-unang pundasyon. Kaya nakikita natin maraming mga Muslim, iba ang kanilang paniniwala. Iba ang kanilang pag-intindi. Sa lahat, maaaring sa tauhid ar-rububiyyah, bibihira lamang ang naglalilig. Pero karamihan sa asma wa sifat, lalong-lalo sa tauhid al-uluhiyyah, nauwi na ang mga ibang tao sa pagsamba. Kaya dito, nang banggitin sa atin ng Imam ang na ito talagang pinaka inumpisahan niya. Dahil ito ang buod ng katuruan ng Islam. Ito ang buod ng ating akida.
Dito nakabase lahat. Habang sabihin natin, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang unang dawa o invitation ng mga anbiya, mga propeta at saka mga sugo, ay imbitahan lahat ng tao o tawagin lahat ng tao sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba lamang. Kaya kung ang mga tao ay mali ang pag-intindi ng iman na yan at iba ang sinasamba, wala tayong tagumpay. Kahit na sabihin natin na, ano ba sabihin natin, ngayon marami sa atin na dapat ipatubad natin ang Sharia, ang batas ng Islam. Dapat lumayo ang mga tao sa halal, sa mga haram, at dapat halal ang ating puntahan. Ang isang tao, hindi niya kayang tanggapin ang mga batas na yan. Halimbawa, pagsasala ng 5 beses ang araw, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pag-iwas sa mga pinagbabawal, ang mga babae pagsusuot ng hijab, ang lalaki pagpapahaba ng balbas, pagsusuot ng tamang kasuotan, pag-iwas sa mga pinagbabawal na inumin at pagkain. Hindi yan kayang tanggapin ng isang tao o pagpapatupad ng batas o ng Sharia na ang mga nakapatay dapat patayin, ang nagnakaw putulan ng kamay, hindi yan kayang tanggapin ng tao kapag hindi natanggap o kilala ang nagbibigay ng batas. Ang nagbibigay ng batas. So kailangan bago natin, sabihin natin, unahin natin yung batas na yan, unahin natin ang al-iman billah. Kailangan talaga ang mga Muslim, kilala nila kung sino ang nagbibigay sa kanila ng batas. Kanino nang gagaling ang katuruan? Kanino nang gagaling ang katuruan na yan? Kaya kung hindi natin kilala yung nagbibigay ng batas, sa paano natin susundin yung batas? Sino? Diba sabihin natin? Ang isang tao, kapag siya ay nag-Muslim, o ang isang Muslim, siya ay nagtauba, ang isang tao na hindi dati sumusunod, siya ay nagtauba at nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, susuko niya ang buong sarili niya sa lahat ng katuruan. Tatanggapin niya ang lahat ng batas. Ang bawal, susundin niya ang pinag-uutos. Pero kung hindi niya tanggap, hindi niya pinaniniwalaan, wala sa kanyang puso ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tatanggapin ang batas. Kaya ang kauna-unahan, sabihin natin, kahit magpakamatay tao lahat sa pakikipagdigma. Pakipagdigmaan tayo hanggang habang buhay natin. Kung hindi naman natin na i-convey ang message, hindi natin na ituro ng mabuti ang paniniwala sa Allah tabarak wa ta'ala, hindi tatanggapin ng tao ang Islam. Kailangan ipakilala muna natin, i-describe natin mabuti kung sino ba ang ating Creator para tanggapin ng mga tao ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pagkatapos sabi rito ng muallif rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wa wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. So dito nag-umpisa na siya, sabi niya, ang isa sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi. So dito inumpisahan niya ang detalyeng pagpapaliwanag ng tauhid al-asma wa sifat. Isa sa ating paniniwala bilang isang Muslim o nagkiklaim na tayo ay mayroong iman o mu'min, sabi niya rito, kailangan ipakilala lamang natin, i-describe natin, ilarawan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili sa kanyang kitab, sa kanyang Quran. Ano mang katangian, sabihin natin ang Allah, ito ang kanyang katangian, ito ang kanyang pangalan, ito ang kanyang gawain, ito ang kanyang sipat, ito ang kanyang af'al. Wala tayong pagkukunan maliban sa kanyang aklat. Maliban lamang sa kanyang kitab, sa kanyang Quran. Kaya ang mga kupar, hindi mga Muslim, diyan sila naligaw. Wala silang pinagkukunan, wala silang basihan kung saan galing ang, alam mo sabihin, ang Diyos daw ay pinanganak, ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay kumakain, ang Diyos ay natutulog. Saan galing yung mga ano na yan? Yan ay katangian ng isang nilikha. So, ang isang Muslim, upang tiyak talaga tayo, naligtas tayo sa tamang paniniwala sa asma wa sifat, kailangan hindi natin i-describe o ipakikilala
o magsasabi tayo ng ganito ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang galing sa kitab, sa Quran. Meron tayong dalil. Pangalawang masdar, sabi rito, wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung paano siya pinakilala, i-describe o nilarawan, ipinakilala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah, sa kanyang hadith. So yan lang ang masdar na ang ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa asma wa sifat. Walang ibang masdar, walang iba tayong pagkukunan ng ating paniniwala sa Allah tabarak wa ta'ala maliban lamang sa dalawa na yan. Kapag pinakilala natin siya ng galing sa ating isipan, kung ano narinig natin sa tao, maliligaw tayo. Maliligaw tayo. Kaya sa nabanggit dito ng imam, dito muna tayo, sabi rito, wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu bi kitabihi wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito lang tayo. Una, kailangan galing lahat sa Quran ang pangalan, katangian at saka sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala o gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang pagkukunan ang Quran. Pangalawa ay ang hadith o ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong ibang pagkukunan. Kaya anong tawag dyan ng mga ulama? Unang-una yan ang masdar, ang pinaka-source o origin ng ating impormasyon o akbar tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, ang paniniwala sa tauhid al-asma wa sifat. Para ilarawan o i-describe natin ang Allah tabarak wa ta'ala, kailangan ang ang ating paniniwala ay tawqifiyya. Tawqifiyya. Ano ibig sabihin ng tawqifiyya? Na ang paniniwala natin tungkol sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tawqif, wagib, tigil. Kapag wala tayong proof magmula sa kitab, sa Quran, at saka sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutahhara o sahih na sunnah, titigil tayo. Hindi tayo pwedeng magsalita. Hindi tayo pwedeng magpakilala. Hindi natin pwedeng ipakilala. Sabi natin, ganito si Allah subhanahu wa ta'ala, ganito ang Allah subhanahu, ito ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, natutulog, kumakain, nagpapahinga, hindi tayo pwedeng magsalita. Kaya basahin lamang natin, banggitin lamang natin kung nabanggit sa kanyang kitab at ang nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang unang kaida. Pangalawa, ang asma wa sifat. Bakit tayo bawal magsalita ng walang proof, walang dalil, walang katibayan? Ang asma wa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gaibiyya. Siya ay unseen. Ang mga nilikha, alam mo, sabi natin, tao, hayop, o sino mang nilikha na nakikita natin, pwede natin sabihin ng tao, meron siyang ulo, meron siyang dalawang mata, meron siyang kilay, meron siyang ilong, meron siyang bibig, meron siyang tenga, may dalawang kamay, may 5 daliri. Kita natin yung tao. So kaya nating ilarawan yung nakikita natin na sa ating harapan. Pero ang Allah tabarak wa ta'ala talagang totally na wala tayong access sa umur ng gaibiyya o ng unseen kapag walang revelation. Kaya tigil tayo. Tawqifiyya. Wagib tayo. Stop. Stop where Allah and His Prophet stop. Ito ang ating kaida. Sumunod na ang pagdidescribe o pagpapakilala o paglalarawan sa asma wa sifat o af'al ng Allah tabarak wa ta'ala, hindi natin pwedeng ihalimbing o ihalintulad sa sino mang maklukat o kalk o nilikha. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang khalik. Napakalayo ng hindi natin pwedeng ihambing o ihalintulad ang ating creator sa isang nilikha lamang. So ang yan, sabi nga natin, ang awsaf o ang asma wa sifat ay yan ay asma wa sifat al-ilahi. Yan ay description o katangian o sifat ng ilah, ng creator, ng Diyos din ating sinasamba. So yan ay totally talagang napakalayo, hindi talaga kapareha, hindi natin pwedeng ihambing sa sino mang mga nilikha. So yan ang natin dito, na dapat wala tayong pagkukunan maliban lamang sa Quran at sa Sunnah. Bawal magpaliwanag o i-describe ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag wala tayong dalil. Sumunod, sabi rito ng imam, min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtil, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu
laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. O sabi niya rito, ang ating paniniwala sa asma wa sifat hindi katulad ng paniniwala ng mga kupar o paniniwala ng mga tao na hindi pumupunta sa Quran at sa Sunnah. Kailangan ganito ang ating min ghairi tahrif. Una, tahrif. Na kung ano ang nabanggit sa Quran, wag natin itong papalitan. Wag natin itong papalitan. Kung nandiyan, yan lamang basahin natin. Yan ang, kung ano ang nabanggit ng propeta at kung anong ginanggit ng mga sahaba, anong paniniwala ng mga sahaba, ridwanallahu alaihim. Wag natin itong babaguhin, wag natin itong papalitan. Ito ibig sabihin ng salitang tahrif. Sinabi rito ng Imam, min ghairi tahrif. Wag natin yang papalitan. So halimbawa, ang tahrif o pagpapalit, dalawang klase. Dalawa. Tahrif labdi at saka tahrif ma'nawi. Na mayroong mga Muslim, may mga Muslim nga, halimbawa sabihin natin Jahmiya, Mu'tazila, Asy'ariyah at iba pang mga grupo ng mga Muslim na pinapalitan nila ang kahulugan at pinapalitan nila ang salita mismo. Dinadagdagan, halimbawa sabihin natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ar-Rahman alal ars istawa. So binabago ng iba na nagkiklaim na sila ay Muslim, sabi nila istawla. So kapag ginamit natin yung dinagdagan nila ng istawa ng alif. Dinagdagan nila ng ginawa ng istawla. So kapag binago natin, iba na ang meaning, iba na ang kahulugan niyan, hindi na istawa. Kung ano lamang nabanggit sa Quran, basahin natin. At ang mga sahaba, yan ay narinig nila, napakaraming ayat sa Quran. At ang banggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nagtanong, hindi nila siya, ya Rasulullah, ang ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng istawla ba? Wala silang, alam nila, dahil sila ay Arab, naintindihan ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, above the throne, above the ars. Above the ars. So hindi lang question niya, hindi lang binabago ang kahulugan niya. So yan ang posisyon natin bilang isang Muslim, tamang paniniwala, tamang iman sa asma wa sifat. Hindi natin yan papalitan. Kung ano nakasulat sa Quran, bawal palitan kahit isang letra. At ang pagpapalit ng letra man lamang, ito ay gawain ng mga Yahud. Nang sila ay papapuntahin, papasukin sa Bait al-Maqdis, sabi sa kanila, udkulul baba sudya daw, wakulo hitta. Anong ginawa nila? Dinagdagan nila ng nun hinta. Kaya sila ay consider na sila ay kafir at sila ay namuhi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ito ay delikado sa isang Muslim kung siya ay nagkiklaim na Muslim, kapag papalitan niya, babaguhin niya ang kahulugan. Ito ay tinatawag natin sa labdo, sa kanyang mismo version o sa salita, dinadagdagan ang letra. Pangalawang tahrif ay yung tahrif ng ma'nawi, yung kahulugan. Halimbawa, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na siya ay, halimbawa, sabi natin na siya ay merong yad, meron siyang wads. So, kung ano lamang ang nabanggit niya, hindi natin pwedeng baguhin ang ibig sabihin ng wads. Halimbawa, mukha o yad, sasabihin natin, kuwa o power ang ibig sabihin niyan. Kung ano ang pagkaintindi ng mga Arab, yan ang pagkaintindi natin. Hindi natin pwedeng palitan ang pagkaintindi, lalo-lalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Hindi natin magiging iba ang kanyang kahulugan. Sasabihin natin, ang ibig sabihin ng salitang yad, kuwa. Yan, nabanggit yan, yad, kamay. Talagang wads, mukha. Hindi natin pwede sabihin, ibang ibig sabihin yan. Hindi natin papalitan ang kanyang meaning. Kung ano ang pagkaintindi ng propeta at ng mga sahaba, yun lang ating pagkaintindi. So yan ang tinutukoy dito ng Imam na tahrif. At yan ay nasa Quran. Pagkatapos wala ta'til, na huwag nyo itong i-deny o i-reject. Kung ano nabanggit sa Quran, tanggapin ninyo kung ano nabanggit doon. Huwag nyo ipapasok ang inyong isip, sasabihin nyo, ano ba sinabi natin na wads? Ay, hindi pwede kasi merong mukha, merong kamay. Merong mukha, merong kamay ang tao, ang nilikha. Hindi pwede kasi sabi laysa kamithlihi shay. At ipapaliwanag natin sa huli. Sabi na, wala siyang katulad. Pero nga siyang ganyang, pero hindi katulad ng ang kanyang katangian, yaliku bijalali. Ibig sabihin nyo,
aangkop sa kanyang kadakilaan. Hindi pwedeng ihalin tulad dati sa kanyang nilikha. So, ang ibig sabihin ng salitang ta'til, katulad ng mga mu'attila, na nireject nila, dinidi nila, hindi na tinatanggap ang nabanggit sa Quran. Ito ay delikado. Delikado. Buti sana kung dito sinasabihin natin ay yung maling, at tinutukoy dito ay napi. Ay ba sabihin natin yung ta'rif, ang tahrif. Tahrif ay yung maling tafsir o maling paliwanag. Kapag mali lamang paliwanag, maaari sabihin natin, hindi talaga totally kufur, hindi lalabas sa Islam dahil sa maling pagkaintindi. Pero pag ang napunta na tayo, katulad ng hindi mga Muslim, ito ang delikado sa lahat, katulad ng mga Kristiyano, ng mga kupar. Sa pagpapalit nila ng kanilang aklat, napunta na sila sa pagsamba sa huwad na Diyos, sa ginawa na nilang nilika ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ta'til, wag talaga nating i-deny o hindi tatanggapin. Kung ano nabanggit sa Quran, yun lamang ang ating tatanggapin. Sabi nga, sami'na wa amanna. Kung ano narinig natin, paniwalaan natin, tasdik. Narinig natin, amanna. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa huling part ng surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unsila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi, hanggang sa huli ng ayat. Lahat pinaniniwalaan natin. Kung ano narinig natin sa Quran na binabasa sa atin, ang posisyon ng isang Muslim, aman na. Paniwalaan natin at tanggapin natin taslim. Pagkatapos sabi dito ng Imam rahimahullah, wa min ghairi takyib. Ang Muslim, at yun na nabanggit natin, na follower talaga ng Quran sa ng Sunnah, hindi tayo pupunta sa gagamitin natin ang ating isipan na may hangganan, nakis na isipan sa pagpapaliwanag ng Quran. Kailangan, lalong-lalo kapag pinapaliwanag, kailangan i-explain natin ang sipat ng Allah, asma wa sipat o af'al ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung laman nabanggit sa kitab. Takip, ibig sabihin natin, yad. Tapos, paano yan? Ang ganyan, meron ng iba, i-explain mo na. Pupuntahan mo ang explanation kung paano, how. Kaypiya, ibig sabihin sa atang kaypiya, kung paano, halimbawa, yad. Sabihin mo, meron 5 daliri, ganito, gano'n, may kuko, may ano. Kung ano nabanggit ito, yad lamang, huwag tayong pupunta sa sobra dyan. Tigil tayo kung saan tumigil. Kapag pumunta tayo sa explanation na wala tayong dalil, na wala tayong proof, diyan tayo maliligaw. Sinabi dong yad, tigil tayo sa yad. Tigil lang tayo sa yad. Dahil hindi naman, kung mayroong explanation, pwede tayo magpaliwanag. Pero kung wala, tigil tayo. Wads, mukha. Sabi niya, meron siyang wads. Wayab ka, wadsu, rabbu ka, dul jalali wal ikram. Sabi na, banggit niya, wads. Kaya lang, tigil tayo. Hindi niya sinabi doon na, hindi na tayo sasabihin natin, ganito ang mukha, papaano, ganito ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng papaliwanag natin sa hayop, ganyan. Mayroon, ang manok may 2 mata, magkatabi dito sa 2 ang tao sa harapan ng, tigil tayo dyan. Hindi tayo pwede magpaliwanag. Ito ang tinutukoy rito ng Imam rahimahullah na takip. Walang pagpapaliwanag kapag walang paliwanag. Kaya katulad ng tinanong si Imam Malik rahimahullah, kung ano ang kaypiya ng istawa sa ars. Paano ba ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa kanyang trono? Sabi niya, al-istawa, sabi niya, ma'lum, sabi niya. Ang istawa, ito ay alam kung anong ibig sabihin sa mga Arab, lalo-lalo na, o nakakaintindi ng Arabic, o nakakaintindi. Huwa ma'lum, sabi niya. Kaya sabi niya, ang kaypiya majhul. Kung papaano, unknown, hindi natin alam. Al-imanu bihi wajib, at ang paniwalaan natin ito ay obligado. At ang tanungin ito, wasu'alu anhu bid'ah, at itanong kung papaano, dahil wala namang nusus sa Quran, at saka sa Sunnah, at hindi yan tinanong ng mga sahaba, so tigil tayo. Hindi tayo pwede magtanong kung papaano pa siya sa kanyang trono naka-istawa. Tigil tayo. Sinabi lang niya, istawa alal ars, tigil na tayo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, sabihin natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yansilu rabbuna ila sama'ad dunya, na bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa unang palapag ng kalangitan o sama'ad dunya, sa kalangitan ng dunya sa tulot al-layl. Papaano?
tigil na tayo. Dahil ang Propeta Muhammad, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya nakakaalam mismo ng kanyang sarili. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa mga nilikha, siya lamang ang nakakaalam, nakakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya i-describe. Dahil tumanggap siya ng revelation. So yan ang tinatawag natin takip na bawal i-explain o ipaliwanag kung walang paliwanag sa Quran at sa Sunnah. Wala tamtil. Pang-apat na ang mga katangian o asma, wasipat o ang mga aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamtil. Walang katulad. Hindi siya maaring bigyan ng similarity, kahalintulad, kahawig o katulad ng kanyang nilikha. So wala siyang kahalintulad, wala siyang similarity, hindi siya pwedeng ihambing sa sino man sa kanyang mga nilikha. Ito talaga. Sabihin natin, doon kanina, banggit natin, wajh, yad, nagnusol. Kaya mga katangian na yan, at mga gawain na yan, ay hindi natin pwedeng igawing similar o kapareho ng kanyang mga nilikha. Bakit? Anong dahil? Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, bal yu'minuna bi anna Allah, sabi ng Imam, bal yu'minuna, subalit katotohanan tayo naniniwala na tayo mga mu'min naniniwala bi anna Allah subhana laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Sa pagkatapos niyang banggitin yung apat na pagbabawal sa atin na wag nating baguhin, wag nating palitan, wag nating i-deny o i-reject kung ano banggit sa Quran, wag natin itong explain kung wala explanation, at wag nating ihahalin tulad o ihahambing sa sino man sa kanyang nilikha. Sabi niya dito, nagbigay siya sa atin ng dalil. Nagbigay siya atin ng dalil. Sabi dito, bal yu'minuna. Subalit tayo ay naniniwala kung ano banggit sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una dito sabi niya, subhana. Subhana. Bi anna Allah subhana. Ano ibig sabihin ng salitang subhana? Ang ibig sabihin ng salitang subhana, narinig natin, nababasa at narinig natin lagi sa Quran at sa Sunnah o sinasabi ng mga Muslim. Ang ibig sabihin ng salitang subhana, tanzi. Ang ibig sabihin ng salitang tanzi, na inilalayo, inaalis, o sabi natin, ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ligtas o free, na hindi katulad o malayo siya o mataas siya, hindi siya pwedeng itambal o ihambing o ihalintulad. Ibig sabihin ng tansi, inilalayo niya ang kanyang sarili sa paghahambing sa sino man sa kanyang mga nilikha. Hindi siya wala siyang kahalinto, talagang totally na siya ay napakalayo, siya ay napakataas. Kung sabihin natin ang pagkakaiba ng lupa at langit ay malayo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay totally napakalayo. Kung ang langit ay napakalayo sa lupa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay totally na napakalayo sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, tao, hayop, sino man sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, sabihin natin, isang nilikha, lamok, bauda, lamok, tapos elephant. Ang lamok may mata rin. May mata. Ang elephant may mata. Kaya alam, yung dalawa na yan, pareho silang nilikha, pero talagang magkaiba sila. Magkaiba sila. So, yan ay halimbawa pa lamang sa isang nilikha. What about, paano na ang ating kalik? Kung titignan natin ang bawat nilikha, may kanya-kanya silang, kaya sabihin natin, mata, pareho sila ng mata. Pero, maliit ang mata ng lamok, ang elephant malaki, ang tao, iba ang kanyang paningin. Ang pusa, nakakakita sa dilim. May mga tao nakakakita sa dilim. Mga isda, nakakakita sa ilalim ng karagatan. Meron silang, iba't iba sila ng katangian. Kaya, halimbawa, sabihin natin, ang lamok, meron siyang kudra. Meron siyang kakayahan na hindi kaya ng isang napakalaking nilikha o napakalakas o napakabangis natin. Halimbawa, sabihin natin, elephant o lion o tiger. Tiger o lion. Isang napakaliit na lamok, meron siyang kakayahan na hindi kaya ng napakalaking nilikha. Halimbawa, elephant, napakalakas niya. Kaya niyang humila ng o ang lion, kaya niyang gapiin ang sino man sa kanyang kaaway. Pero hindi niya kayang lumipad. Katulad ng lamok. Isang napakaliit na nilikha, pero hindi niya kayang lumipad. So kaya sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ito ang dalil.
So pagkatapos niyang banggitin sa atin ang mga pundasyon o pamaraan ng tamang pag-intindi ng asma wa sifat, nagbigay siya sa atin ng ibig sabihin Adam, pinakadakilang dalil o tinatawag nating ugat, pinaka-usul o ugat ng tamang paniniwala sa tauhid al-asma wa sifat. Na ang dalil na ito, sabi rito, laysa kamithlihi shay. Una, sabi niya, there is nothing like unto him, o walang sino man na katulad, kahalintulad o katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man sa kanyang nilikha na katulad niya. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami al-basir. Pagkatapos at siya ay nakakarinig at nakakakita. Itong dalil na ito ang tinatawag nating pinaka-ugat ng lahat ng tamang paniniwala sa tauhid al-asma wa sifat. Sa maigsing aya na ito sa Surah Ash-Shura 42:11, Surah 42 ayah number 11, narito sa dalawang ito ang tinatawag nating nafi wal itbat. Nafi wal itbat. Ano yung nafi na ibig sabihin? Sabi niya, laysa kamithlihi shay. Sabi niya, wala akong katulad. Walang sino mang nilikha na similar o katulad na pwede niyong ihambing sa akin. Shay. Kamithlihi shay'un. Sabi, o shay'in. Shay'un. Ibig sabihin, anything, sino man, ano man, o sino man, may buhay man, o walang buhay, na nilikha, hindi niya katulad. Ito ay napi, ibig sabihin negation, rejection, o pag-reject o hindi pagtanggap ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha. Kahit na binanggit niya, pagkatulad kayo ng ang tao at pangalan sa kanyang asma wa sifat, wads o yad, o ano man nabanggit sa Quran at sa Sunnah, pangalan lamang. Pero ang kanyang katotohanan o hakika o description, sabi niya rito, dininay niya na hindi ako ninyo katulad. Sa kanyang Quran mismo, laysa kamithlihi shay. Ito ang unang tinatawag nating pamamaraan ng pag-intindi ng asma wa sifat. Una-una, napi. Na ang isang Muslim na kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may nabanggit sa Quran at nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sunnah na mga asma o sifat na katulad ng pangalan ng nilikha, ito ang ating kaida. Hindi siya katulad. Hindi siya katulad ng pangalan lamang ang magkapareho. Pero ang katotohanan o hakika ng kanyang pangalan at katangian talagang totally na napakalayo. Sabi niya subhanallah, laysa kamithlihi shay. Totally napakalayo. So yan ang una na kung ano ang nire-reject niya sa Quran at saka sa Sunnah, i-reject natin. Wag natin ito. Sabi niya, wala siyang katulad. Pagkatapos, sabi niya ito, wa huwa sami al-basir. Pangalawang tinatawag nating kaida o arkan ng tamang pag-intindi ng asma wa sifat. Yung tinatawag nating itbat. Affirmation, pagtanggap ko ang nabanggit niya sa Quran at saka sa Sunnah. Nabanggit ng propeta sa Sunnah, tanggapin natin. Sabi niya rito, wa huwa sami. Wa sami, siya ay nakakarinig. Siya ay sami. Ang isa sa kanyang katangian, sami, narinig niya ang lahat. Kaya na ang pandinig o ang tinatawag nating hearing ng Allah Tabarak wa Ta'ala, ano sa una sabi niya, laysa kamithlihi, hindi katulad ng inyong pandinig. Narinig niya lahat ng aswat sa samawati wal ard. Narinig niya sabay-sabay, ito man ay sa kalupaan, sa kalangitan, o saan mang panig ng narinig niya lahat. Kahit sabay-sabay yan. Walang kalk o nilikha na ganyan ang pandinig. Tayo dito lang sa malapit sa atin, pero Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang uri ng sound o sought na hindi niya narinig lahat. Kahit saan mang panig ito ng kanyang nilikha. Napakahina, maging ang yabag ng isang pinakamaliit na langgam na lumalakad sa itim na bato sa kadiliman ng hating gabi, narinig niya ang sought na yan. Hindi natin kayang dinggin. So, sabi niya rito, kinonfirm niya, ibig sabihin niya, sabi niya, isa sa aking katangian, as-sami, ako ay nakakarinig. Kaya lang aking pandinig, laysa kamithlihi shay. Hindi katulad ng inyong pandinig. Hindi katulad ng pagdinig ng sino man sa kanyang mga nilikha sa kalangitan at kalupaan. Hindi katulad ng pandinig ng anghel, ng mga propeta, ng mga jinn, ng sino mang mga nilikha sa kalangitan at kalupaan.
ng isda, ng mga hayop, no? Hindi katulad, laysa kamithlihi shay. Pangalawang katangian na bining al-basir, wa huwa sami al-basir. Sabi niya, nakikita ko ang lahat. Nakita niya ang lahat, nakalipas, pangkasalukuyan, panghinaharap. Nakalingid sa iyo, nakikita na Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. So kaya yan natin, ibig sabihin natin, ang ng kaida, o tinatawag nating arkan ng Tauhid al-Asma wa Sifat, unang-una muna, napi. Ano yung napi na ito? Negation o rejection o hindi pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mayroon siya nabanggit na mga katangian at pangalan na katulad mismo ng pangalan ng kanyang nilikha. Laysa kamithlihi shay, hindi wala siyang kahintulad. Kung ano nabanggit niya, paniwalaan natin, tanggapin natin. Laysa kamithlihi shay. Pagkatapos nagbigay siya ng affirmation, confirmation, kinonfirm niya na siya ay kayo nakakarinig kayo, nakakakita kayo, kaya lang hindi katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ating kaida. Kaya kung tingnan natin din ang ayat, mayroong alif lam. Ito istigrak. Ang ibig sabihin ng alif lam dito, ibig sabihin cover ng kanyang katangian, ng lahat ng kamal, ang kanyang complete, perfecto ang kanyang katangian, hindi katulad ng inyong katangian. Wag na wag ninyong ipapasok sa inyong ukol na may nakis, isipan na may pagkukulang, ang pag-intindi ng Tauhid al-Asma wa Sifat. Wag na wag nating papasukan. Inshallah, hanggang dito lang muna tayo. Inshallah, nanaway tanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala at buksan ang ating isipan at gabayan ang mga kapatid natin mga Muslim na ginagamit ang kanilang pag-iisip sa pagpapaliwanag ng Tauhid al-Asma wa Sifat, na hindi tinitingnan ang nusus ng kitab at ng sunnah, at hindi kinukuha ang paliwanag at pag-intindi ng mga ulama ng mga Muslim kung paano unawain at intindihin ang tamang paniniwala sa Allah tabarak wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.